So disclaimer only, ang intention ng video na to ay for my self benefits only. So kumbaga ko siya, part of my review. So currently I'm a third year college student, Bachelor of Science in Mechanical Engineering at PSU, so PALSU. So ito ay, ang purpose ng ito is to help myself or to help other students kung magugustuhan nito yung So hindi ako expert nor hindi ako matalino. Ang purpose ng video na to is part siya ng journey ko for as a mechanical engineering student. So I'm a fan of thermodynamics, but I'm not quite that brilliant in terms of in my if we compare sa sa grades ko, kasi it is a much pressure kung hindi ka prepare talaga. So ang purpose lang nito is gina-recap ko lang yung dati kong nalalaman, so or dati kong na alam, tas ma-absorb ko yung mga formula na kinalimutan ko na dati pa, or last year kinalimutan ko. So yun lang. Ang topic natin is mag-solve tayo ng review problems. Walang lecture to kasi hindi ako marunong magturo, and ito ay for lang. Sa sinabi ko nga, disclaimer na yun, sinabi ko pa beginning of my sa video na to. So ang topic na to is yung chapter 3, if hindi ako nakakamali, chapter 3 nga, the ideal gases. So review problems, so provided na yung answers niya, final answer, but the solution is not. So ikaw mag-solve. For number 1, so ang reference ng libro na to is Hipólito B. Santa Maria, so Thermodynamics 2nd edition. So yan yung review problems na yan. So sa number 1, an automobile tire is inflated to 32 psi gauge pressure at 50 degree Fahrenheit after being driven to temperature rise to 75 degree Fahrenheit. Determine the final gauge pressure assuming the volume remains constant. So pressure 1, meaning maliit na P, pa siya, raw. So ang binigay sa atin is, bakit siya raw? Kasi gauge pa lang yung binigay, 32 pound force inch squared gauge. So to make it absolute, magpa-plus lang tayo ng 14.7 kasi PSI naman Kung PSF naman, 2116. Pag naka inch mercury naman, naka yan siya, kung malala ko 29.22 yata, parang yun. Pero ito ay lang para may may homogeneous na yung units natin. So PSI plus this temperature, this pressure, 32 PSI. So may temperature tayo na raw pa rin, which is 50 degree Fahrenheit. So para magiging absolute siya, gawin natin siyang Rankine. So 50 degree Fahrenheit plus 460. So yan na yun, T1 natin ay Rankine na. At P2 naman unknown, siya yung hinahanap. T2 is just the same lang din, lang natin, 75 degree Fahrenheit plus 460 para magiging Rankine siya. So gagawin na lang natin, solve muna natin yung T1, which is 50 plus 460, that is 510. Rankine na yan, Rankine. Tapos yung isa naman, 75 plus 460, that will be 535.
Rankine. So, pressure. Si P1 na yan, 14.7. So, pressure 1. Ito lang yan siya. Dito ko lang na, ano kasi. Magulo, parang naguluhan tayo 14.7 plus 32. Yung gauge na binigay na pressure. 46.7 PSI. A. A yan, A. Absolute. So, we assume na volume is constant. Therefore, solution, ito, given ko lang ito P1, B1, I mean P1, T1, kasi constant naman si B1, B. P2, T2. So, therefore, P2 yung hanap mo, P2 is equals to P1 times T2 over T1. Ano yung P1 natin? 46.7 PSIA. So, PSI. Tapos, yung isa naman, yung T2 natin is, ilan? 535 degree Rankine over 510 degree Rankine. So, our pressure would be, ito, kakancel out yun kakancel out lang yan, yung R na yan. So, 510. Ito naman ay 535 if I'm not mistaken. So, yan, 48.989 PSIA. Absolute yan siya. Ang hinahanap is final gauge pressure. Final gauge pressure. So, ito, pressure 2 na yan. Yan, yung sagot natin. Minus lang natin ng 14.79. Minus 14.7 PSI. So, minus 14.7. So, we have P2 na 32 o 34.29 PSI gauge. Yan na yung sagot natin. For number 2. So, number 2 tayo. Sa number 2, if 1,000 cubic feet of atmospheric air at 0 Fahrenheit temperature are compressed to a volume of 1 cubic feet at temperature of 200 degree Fahrenheit, what will be the pressure of air in PSI? So, may ano ka, may volume ka. So, kumbaga, ito yung piston. Yan. So, ang wala dito is ano? P1 mo. No. So, medyo kung hindi mo siya i-analyze, parang maliligaw ka dito. So, madali lang to pag i-ano natin. Madali lang to sa pag-solve. Analyze lang natin kung ano yung approach. So, ano ba yung meron sa number 2? May volume tayo. Siyempre, B1. 100 cubic feet. Diba? Na may temperature na 0 degree Fahrenheit. So, ano yung kulang natin? Pressure. Kasi hindi mo siya ma-apply ng ano kasi wala naman siyang sinabi kung ano yung constant niya So, ang technique, atmospheric air. Atmospheric air. So, atmospheric air, therefore mag-assume tayo yung pressure niya at that instant is 2116.8. If I'm not mistaken, 0.8 ba yun? Parang 0.8 yata. Pound force or PSF yan siya. Yan. PSF. So, yun na. Ano yung R ng air? In foot-pound force. Ano ba yan? Diba 53.342 ba yun? Or 53.342 yata. Kung hindi ako nakakamali, para 53.342. Nga, 53.342.
342. Dito yan sa likod. Dito yan siya sa likod. 53.342. Ano ba to? Foot pound force per pound mass Rankine. So M natin is wala. Pero ang tanong, at this initial condition tsaka at the final condition, yung M ba magchi-change? Hindi. Diba hindi? Kaya kung makuha natin to, makukuha na natin yung final pressure. Diba? So by using this formula PVMRT, diba, makukuha natin sa M. M is equals to pressure times volume over R times T, which is yung pressure natin is 2116.8 pound force per cubic feet, square feet, multiplied by its volume na 100 cubic feet over R na 53.342 foot pound force per pound mass Rankine multiplied by temperature na, syempre pag ano natin to, 460 agad yan, 460 Rankine. So ano ba mawawala? Ito, di ba, may magiging foot pound force to dito si babaw. Ito, ka-cancel out na yun siya. Cancel out, cancel out. Ito, ka-cancel out dun. So therefore, mass natin is ito. So, ano ba yan? 2116.8 multiplied by 1,000 over 53.342 multiplied by 460. So, may mass tayo na 8.626 or 629 o 7 rather, or 6269 pound mass. Yan. So ang M1 natin is equals yun siya sa M2, no? Kasi according to continuity equation. So since ideal naman yung ginano natin, so there are no losses. So wala siyang losses sa mass. Ano yan sa conservation of mass na lecture, dapat yan, ma-absorb yung topic na yan. So solve na natin yung pressure at point 2. Kung pressure ba yung pinapanap sa kanya, pressure na. So at point 2, initially at point 2, P2 is unknown, pero V2 mo ay binigay, which is 1 cubic feet. Tapos yung temperature naman niya ay binigay din, 200 degree Fahrenheit. Yung mass mo, ano ba yung gagamitin mass mo? Edi syempre ito, kasi nag-state ka na yung M1 mo is equals to M2. M1 is equals to M2, therefore yung M2 natin is 8.6269 pound mass. 8.6269 pound mass. Yung R natin, syempre ganun pa rin, 53.342 pound force feet per pound mass Rankine, or foot pound force over pound mass Rankine. So P2, solving for P2 is equals to ano, diba MRT to, so M RT over V, which is M natin yung ito 8.6269 pound mass multiplied by R na 53.342 foot pound force per pound mass Rankine multiplied by temperature na 200 plus 460 is equals to 660 Rankine over volume na 1 cubic feet. So ano ba yung magka-cancel out dyan? Ito, cancel out to. Ito, ka-cancel out din to.
ito kakansel ito rangkain ito kakansel ito magresulto ng pound force per square feet. So P2 mo ay equals to, so 1B 553.342 times 660. So yan siya in 303,714.7826 pound per force per square feet. So in PSI, ang PSI niya ay divide mo lang siya ng 2116.8, multiply mo siya ng 14.7. So that would be 2109.13 PSI. Yun lang yun, madali lang. Basic lang, basic.